when you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing's going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey now, all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. I know that you don't know it. Ay, good morning, good afternoon sa ating lahat, sa inyong lahat. At
masayang masaya na naman ako kahit ako nagkasakit at na makikita na naman ninyo ko at pasensya po kayo pag hindi ako nakakapunta rito. Ganun po talaga siguro po. Pag po kasi tayo masyadong pagod na pagod, ganyan po ang nangyayari sa atin, di po ba? Kaya pagpasensyahan nyo ako para pag ako hindi nakakarating rito at tiyak naman po na basta tayo walang nararamdaman, nandito po ako. Makikita at makikita po nyo ako. No? Now is May 28, 2015. Love Notes and Memories with Treasure. Siya nga pala, yun nga palang, kumusta ka na, Bong? Kasi yung pamangking ko, umalis kahapon, papunta siyang Taipei yata yun. Sumakay na po siya sa barko. Ingat ka dyan at sana maging maganda ang iyong pakiramdam palagi at nang yung pamilya mo rito ay ganun din, masaya din, no? Marie, sana ganyan din kayo, maging mabait, pati mga anak mo, no? And also, happy birthday to Shana. Ay, ang saya-saya ng birthday ng aking pamangkin, taga Pampanga. Nagkasakit nga ako eh. Okay lang yon at ngayon lang ako nakapasok magmula nun. Kahit okay lang naman, masaya tayo. Masaya tayo sa lahat, no? A belated happy birthday to Bernie Abrenica, last May 20. Happy birthday, friend. And also, a belated happy birthday to my sister, last May 21. Kasi po, deceased na po siya, namatay na po siya. And also, hi to sa kanyang mga anak, si BJ, Joseph, and Megan. Magpakabait kayong lahat, anak, at sana maging mabuti kayong bata at nang kayo ay palaging nabibiyayaan, di po ba? Maging masaya at palagi kayong, para kayong mabiyayaan palagi ng Diyos, no? Alam ko naman na masayang-masaya na kayo. Siyempre, asindero ba naman di ba? Kaya talagang ganyan, masaya palagi. Pag ganyan ng tao, pag tayo ay binibigyan ng Diyos ng pinagkakabuhayan at magandang buhay, ay magpapasalamat tayo. Huwag tayong makakalimot, no? Ang aking mga asindero at asinderang mga pamangkin, no? Siya nga pala, magkakaroon po ako ng program sa DWAD, ugnayan sa Bayan, Kabataan at Magulang. Yan po ang aking pamagat. That is 12 to 2 p.m. every Saturday. Magi-start po sana ako sa Saturday, kaya lang po, minamalat po kasi ko baka hindi ko makaya, pero titingnan ko rin po kasi nagkasakit nga po ako, binamalat po ako, inuubo, baka po hindi ko matapos yun, kaya i-schedule ko naman po. Okay lang po sana kung ako merong co-host. Samo po't maghahanap ako ng co-host sa Saturday, pagpupunta ako dyan, pero hindi ko sure kung mag-program ako kasi masama pa yung pakiramdam ko, no? And also, yun nga po palang Miss Treasure, ano ba yan? Miss Treasure, ano po ba yung and be my love again. Mag-music muna tayo. I'm sorry,
Be my lady. Come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment you are mine. Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life. Just like a work of art, my love will last until forever. Just like a work of art, my love will last forever. Give me your attention, baby. Hello. Magbabalik na naman po ang Love Notes and Memories with Treasure. Mapapanood po nyo kami sa www.ustream/TV channel /Kakampiyon line. At ang amin pong landline is 553-8656 and 788-3607. And then my FB is Pat April lang po. Makikita na po ninyo ako. And then my number is Globe ko po ay 0935-770-7888. Yun po yung number ko. And then my smart is 0999-562-2860. Ayan po, pwede po nyo ako dyan i-text. Di po ba dyan ako tinetext? At ang dami ko na nga pong mga text sa inyo. Naku, napakarami po. Hindi ko pa po lahat na isusulat, pero wag po kayong mag-alala at isusulat ko po yan para makita nyo ako, no? At saka ito po, yung text nyo, Miss Treasure, nakita mo po ba yung Bangus Festival in Dagupan City? Ay, opo, nakita ko po yon. Sila
hindi naman po kami nanood yung ganon. Sila Dennis Trillo po ang guest dyan, tsaka si Tom Rodriguez at si Chris Bernal. Hindi po kasi ako mahilig sa artista. Nung araw po kasi, ganyan, mahilig ako ng ganyan. Pinapanood po kami ng father ko sa Ting Manila Film Festival kasi ang mother ko po paborito niya si Nora Honor. Kaya po ako, paborito ko rin si Nora Honor. Yan po. Pero hindi po kasi ako mahilig sa artista ngayon, kaya hindi ko po kilala yung ibang artista. Kaya hindi po ako natutuwa. Okay, pero okay lang po. Last April 30 po yon. Nung May 7 po, vegan, May 7, vegan sa Ilocos Sur, formally proclaimed as one of the world's new 7 wonder cities during inauguration ceremony held at the St. Paul Cathedral grounds. Among our celebrities present in the said occasion were Benjamin Alves and Lauren Yan as one of our event hosts, together with Jaya and Jonalyn Biray as guest performer. And also, a plaque of appreciation was awarded to GMA Network. Meron pong award kasi ang GMA tungkol po doon sa kanilang ginagawa doon, no? At saka nga po pala, tinatanong po nyo yung sa earthquake. Alam mo po, ang earthquake po kasi napakalayo po ng agwat niyan. Nagkaroon nga po ako ng West Valley Fault. Yun nga po yun. Nag-umpisa nga po yan dito nag-umpisa tayo sa Laguna. Sipin mo, ang layo ng kanyang kinuwanan, Laguna Bay. O, tingnan mo po. Muntinlupa City, yan po yung mga dadaanan niya kung sakasakali pong tayo magkakaroon ng fault. At saka yung mga earthquake po pala. Taguig City, Makati, Manila Bay, Pasig City, Rizal, Marikina City, Quezon City. Sipin mo po, Quezon City, hanggang sa Bulacan po yan. Meron po sa Bulacan. Kasi po mahalata mo naman po yan pag may fault. Yung po bang mga ang bitak po kasi ang lupa. At saka po makikita mo po talaga nagkakahiwalay ang lupa. Doon lang po kasi makikita mo kung ikaw po ay nasa ituktok ng fault. Talaga pong nakakatakot. Kaya dapat yon, sinasabi na nga po ng PhilBox na dapat umalis na tayo doon sa ating bahay. Huwag na po tayong manghinayang sa bahay. Manghinayang po tayo sa ating buhay. Ganun po, makukuha rin po natin yan, yung ganyan. Kaya hindi po natin pinanghihinayangan ang ating bahay. Kahit po yan, mapapalit natin yan. Kesa naman po mawala ang ating pamilya, kesa sa mahulog tayo sa ilalim ng lupa. Ang bahay po na ipapagawa pa po yan. Nagkakaroon po, madali naman pong maghanap ng ganyan Kaya malas po talaga natin kung tayo ay nasa ituktok ng yung ating house ay nasa mismong ibabaw ng fault line. Mahirap po talaga yon. Kaya wag po tayong manghihinayang dun sa mga ganong klase, no? Kaya yan po ay kaysa naman po sa masunugan tayo, hindi po ba? Pero alam mo po, ang sabi nga po nila ay 7.2. Nako, napakalakta ang kuwan po niyan. Napakalakas. Ay, Diyos ko. Yung 7.2, baka po okay po sana kung ang mga building natin dito magaganda at saka mahusay ang pagkakagawa. Kung po tayo nakatira sa condos o kaya po yung condo na yun hindi masyadong kuwan sa fault, hindi kuwan sa mga earthquake. Paano po yun? Kaya hindi po natin sure kung yung ating pinaglalagakan na condo yun safe po yun sa earthquake. Mahirap po yung ganon.
yung kukuha tayo ng isang lugar na hindi naman safe. Mahirap po talaga at saka kawawa po tayo pag hindi po natin inintindihan. Kaya dapat yan, tayo po mismo makikipag-usap or kaya may engineer po pwedeng tumingin ng bahay ninyo kung iyan po ba is okay, kung iyon po ba ang pagkakagawa po ba nun is okay, maganda ang pagkakagawa. Kasi po, yung mga dugs, yung mga poste, diyan po ang pinaka po pwede tayong tumayo. Yung mga ilalim ng mesa na hindi wala namang salamin. Kailangan po wala tayong salamin. Hindi po ba minsan yung ating mga mesa may salamin. Kaya nga po ako hindi ko malaman kung saan ko lalagay yung salamin ko At saka yung mga naka-display ko. Kaya kailangan talaga focus lang tayo diyan sa earthquake na yan at saka palagi tayong nakaayos, palagi at saka ang isa pa po yung po bang pito, dapat may pito tayo para kung sakasakaling nagkaroon man ng disgrasya, hindi na tayo sisigaw pag nalaman ng tao na may pito, may pumipito doon, iniisip po nila na may taong buhay doon. Hahanapin tayo. Kaya maganda po yan. Yan dapat lahat ng ating mga members of the family may mga pito yung pangkuha para po tayo yun ang parang magiging safe po tayo diyan. May mga first aid po tayo, dapat alam natin ang first aid, no? Hindi naman po kaya kahit tayo natutulog dapat nakakwinta sa atin yung pito natin. At saka isa pa po, dapat sa atin ay hanggat maaari, mamimili tayo ng pupuntahan natin building. Yun pong masyadong matataas na building, hanggat maaari po iwasan natin kasi hindi po natin masasabi kung kailan darating. Wala po kasing makakapagsabi kung kailan darating yan. Mas safe nga po tayo kung isang floor lang ang ating pupuntahan palagi. At tulad po namin dito, siguro naman po safe kami rito kasi isang floor lang po itong aming istasyon. Lalo po doon sa DW po, isang floor lang po yon pero nakataas po siya. Kahit isang floor po, para po ba second floor, meron ding hagdanan. Pero at least, isa lang. Hindi katulad nung iba na high building. Nakakatakot po yung ganon. Lalo't hindi pa maganda yung pagkakagawa ng building. Ayoko pong magpunta hanggat maaari sa ganyan kasi iisipin mo po palagi yung sarili mo at saka syempre yung pamilya mo, kung ano ba nangyayari sa pamilya mo. Kaya sa ganyan dapat tayo palagi tayong yung pagtulong natin sa ating kapwa kailangan yan. Magdasal lang po tayo palagi, wag po tayong magmaramot kasi ang buhay po natin hindi natin masabi kung kailan tayo kukunin ni Lord, no? Pray lang po tayo. Huwag po tayong makakalimot sa Diyos. Huwag po tayong makakalimot sa ating kapwa na huwag po tayong gagawa ng masama sa ating kapwa. Alam mo po ang pagtulong sa kapwa ay hindi po masama basta hindi lang tayo niloloko. Mahalata naman po nyo yung kung nagloloko siya o hindi. Pero ang gawin po ninyo para malaman ninyo na talagang nakatutulong kayo sa kanya, yung nakaratay siya sa ospital, tsaka mo siya tulungan. Yung iba po kasi minsan wala pa o hindi pa patay, manghihingi na sa'yo ng abuloy pero hindi pa naman patay. Hindi po ako nagbibigay sa ganon. Gusto ko po nakikita ko sa ospital na nakaratay o kaya patay na nakaratay na ayan na patay na. Walang problema po sa akin yung ganon. Magbibigay ako at magbibigay, walang mangyayari na kuwan. Ganon lang po yon. Kaya yan lang po ang palagi nating iisipin. Mag-isip tayo ng maganda sa ating kapwa. Palagi tayong nakahanda. At kung sakasakali may sakunang mangyari, nakahanda tayo. Lalong-lalo na po yun sa gabi na natutulog tayo, magkwintas po tayo ng pito para po kung ano man po at mangyari, okay po. Kaya mas maganda nga po yung bahay natin wag yung masyadong mataas na bahay natin. Kung
habang mas okay at hanggat may mga problemang ganyan at kung hindi po natin sigurado ang bahay natin, wag po tayong doon mag-stay, no? Mahirap po kasi na doon tayo mag-stay the whole day at kung may mangyari, tayo po baka mauna pa tayo sa ating mga tutulungan, no? Kailangan palagi tayong nakahanda dyan, no? At yan lang po ang masasabi ko sa lindol. At yan nga, tinatanong ninyo kung ano, basta nakahanda lang kayo palagi, no? Lalo sa gabi. Kasi po, mas sa akin po kasi, sabi po kasi ninyo, Miss Treasure, kailangan mas maganda sa umaga na lang para gising lahat. Yung iba naman, ay Miss Treasure, ayaw namin sa umaga, gabi na lang. Kahit po saan, sana po pagdadasal na lang natin, wag na pong maglindol, wag na pong sa gabi umaga, pinapanalangin din po ninyo yung magkaroon tayo ng sakunang ganyan. Alam mo po, napakahirap. Okay lang po sana kung ang mga bahay natin maganda at yung matitibay ang pagkakayari. Kung ang pagkakayari po niyan yari sa kung anong kunong kuwan, tayo po talaga babagsak po tayo ng buong buo. Kaya mahirap po yung ganon na mag-iisip tayo ng kuwan. Kailangan lang po yung ganyan sa atin, no? Basta magpunta tayo sa ating bahay, yung maganda, na ayos tayo, na yung lumapit tayo doon sa pinakahamba ng ating bahay at doon po ang safe. Yun po yung parang pinakatukod niya. Ayun, mas malapit tayo doon or sa ilalim na ng silya na yun lang po ang po pwede sa ilalim ng mesa na po pwede po nating pagkuwanan ng ating ulo, no? Kaya maganda po talaga yan Mas maganda nga po kung tayo kuwan, may helmet tayo Di po ba? Lalagay tayo ng helmet. May mga sa akin. Maganda yun. Natutulog tayo, itabi mo yung helmet sa gilid mo. Dapat po may flashlight din po tayo. Po ba? Para tayo naman magkuwan sa hindi po tayo nagkakaroon ng problema. Dapat may flashlight po tayo, no? Yun po ang ating masasabi lang, no? Siguro naman po alam na nyo at tayo po muna ay mag-music lang po tayo, okay? I didn't know at all. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like oh, too young, too dumb to realize you should have bought me flowers and held my hand. should've gave you all my hours when I had the chance. Take me to every party, 'cause all I wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Your pride, your ego, your needs, and your selfish ways cause a good, strong woman like me to walk out your life. Now you won't never get to clean up the mess you made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like Oh, too young, too dumb to realize
bought me flowers and held my hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. And take me to every party, 'cause all I wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know it's probably much too late to try and apologize for your mistakes. So I just want you to know, I hope he buys me flowers. I hope he holds my hand, gives me all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things you should have done when you were my man. Do all the things you should have done when you were my man. Do all the things I should have done when I was your man. Hello, guys! Hi! We're here in the studio. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Ay babalik na naman po ang ating Love Notes and Memories with Treasure. Babasahin ko po yung inyong text sa akin. Pasensya na po kayo ha, mahina lang yung salita ko kasi baka po ako ubuhin ng ubuhin, no? Siguro naman po naririnig nyo, no? Ang tanong po nyo sa akin, Miss Treasure, ano po yung masasabi nyo kay Binay ngayon? Meron na naman pong hearing sa Senado. Plunder po yung yung ganong kaso po niya, plunder. Oo nga, kasi naghihiring-hiring na nga sila na naman sa Senado. Kasi po, kung ayaw nilang, ito na naman. Ayaw kasi nilang magpunta, kaya sinasabing totoo yun sa kanilang ginagawa. Totoong nagnanakaw sila. Kaya si Vice Mayor, yung dating niyang Vice Mayor Mercado, iyon yung nagsasabi sa kanya, lahat ipinakita, lahat ng mga ginawa niyang kalokohan at pagnanakaw dito sa Makati, ginawa nila. Takot lang po kasi yung iba, kasi po, baka kung ano mangyari sa kanila, lalo na po yung mahihirap. Kasi nga po, ganun nga, kanya-kanya po kasi yung reason at tayo na lang po ang nakakaalam kung totoo o ano yung kanyang ginagawa, kung tama. Miss Treasure, lahat po ng tao alam na siya'y nagnakaw, siya na lang po hindi nakakaalam. Ikaw ba, Miss Treasure, alam mo na nagnakaw talaga siya? Kasi po, sinasabi nga po niya na hindi siya nagnakaw, wala siyang ginagawa at pinopolitika lang natin siya. Yung po ang pagkakaalam niya na ganon, na wala siyang kinuha o nagsisinungaling lahat, pinopolitika lang siya. Tingnan po natin kung ano mangyayari, no? Kasi po, hindi nga po natin sigurado kung siya talaga nagnakaw ng kuwan Miss Treasure, kung hindi naman totoo yan, bakit lahat nandito na, pati sa Boy Scout? Hindi naman po yan hindi naman po yan malalaman kung hindi totoo. At saka si
Vice Mayor Mercado po ay hindi naman po yan magsasalita ng hindi totoo na may mangyayari sa kanya. Kaya po kami naniniwala na totoo talaga yung ginagawa ng mga Binay at hindi naman po talaga sila mayaman. Marami po kasing nagsasabi na ganyan sila. Pero, malalaman po natin yan kung talagang totoo na yan. Kasi po kung wari po makukulong sila, plunder po yan. Kasi po ang plunder, wala po yung, walang bail. No bail. Kaya sa akin po, pag yan po nangyari at totoo talaga, plunder po ang kaso niya. Yung mag-ama, totoo po yun. Yun po yung mga kaso nila. Kasi nga po, yun nga po, tama nga po ninyo, sabi ninyo is bakit kung talagang hindi totoo yung sinasabi nila Vice Mayor Mercado, bakit ayaw siyang humarap sa Senado? At saka sinasabi nyo, yung sinabi rin ni Trillanes, ayaw niyang maniwala, ayaw niyang puro sinasabihan pa niya si Trillanes na nanloloko at parang siya ang hindi gumagawa nagalit kaya daw nagalit si Trillanes, hindi niya ginawa yung gusto ni Trillanes noong Oakwood. Hindi ko po alam yon kasi hindi ko po alam yon na nag-away sila ni Trillanes or what or ano. Yun lang po ang nasabi na lang nila na hindi naman iyon ang pinag-umpisahan. Basta may kasalanan siya, dapat gampanan niya yung kasalanan niya. At saka wag kung sino-sino ituturo niya. Basta kung totoo talaga yon na may ginawa siyang kasalanan, ang mangyayari, magpunta siya sa Senado at doon niya ipaliwanagan lahat ang kanyang ginawa na masama o hindi niya ginagawa. Kasi ayaw siyang makipagharap sa Senado Ayaw niyang makipagharap sa mga taong sinasabi niya pinupolitika siya. Anong gagawin niya kung saan siya pupuntang tao na makikipagharap siya? Magpunta talaga siya sa Senado para malaman kung talagang totoo yung ginagawa niya. Miss Treasure, ikaw ba naniniwalang siya may ginagawa talagang kalokohan? Kasi po, yung sa dami po ng mga kaso niya na ipinukol sa kanya, ako po talaga naniniwala sa yung mga kaso niya. Naniniwala po ako, pero ayoko na lang pong magsabi na kung ano-ano. Titingnan na lang po natin kung ano po yung mangyayari pagdating po at natapos yung kaso na yan. Kasi po, iniimbestigahan na naman siya. Iyan pong investigasyon na yan, pag po talaga nalaman na siya po talaga guilty, talaga pong plunder ang kanyang kaso. Kulong po yan na wala po yang bail. Kahit kayaman-yaman mo. At saka yun nga po, pinraise, sinasabi nyo na pinraise yung account niya, yung pagkaka-freeze po ng account nila na yun, kahit nga po si Vice Mayor Mercado, hindi po ba pinraise din yung account niya? At saka lahat po ng mga pati mga bahay-bahay nila, pati nga po si Junjun Binay, yun daw pong bahay niya mayroon pang elevator ba yun? O escalator o elevator yata, hindi ko alam, nakalimutan ko kung ano. Yun, saka naman po hahanap ng bahay na may ganon, kung okay lang naman pong magkaroon ka ng ganon, basta sa iyong pera at hindi mo kinuha sa bayan. Ang mahirap po kasi yumamang ka nga, kinuha mo naman sa bayan natin, kaya naghihirap ang bayan natin kasi maraming korupsyon. Sa mga korap po yan kasi wala pong maniniwala sa'yo kung hindi mo pinapatunayan kung saan nanggaling ang iyong kayamanan.
Kasi okay lang sana kung mayaman ka talaga, walang problema, walang maniniwala ang tao sa'yo, no? Kaya mahirap sa politika eh. Wari, may pera ka. Siguro pag may pera ka, tiyak pag kahit hindi ka kilala at ikaw lumaban ng kahit ano, mananalo ka po eh. Kasi lalo pat kung tumutulong ka sa inyo, sa bayan mo, tumutulong ka. Oo, ayun. Ayun, pero kung ikaw naman mamamaya na wala ka man lang kagawa-gawa at may pera ka nga, hindi ka man lang tumutulong sa kapwa mo, iyan naman pong pera natin, hindi naman po yan madadala kung saan. Hindi po natin yan madadala sa taas. Maiiwanan po rin niya yan. Kaya spread mo po yan sa mga taong nangangailangan. Kasi meron naman po kasi tayong marami tayong po pwedeng tulungan tao. Di po ba? Dapat yun, magtulong-tulong tayo. At alam din naman po natin kung sino yung totoo at hindi. Di po ba? Kaya sa akin, okay lang yung gano'n na tumulong sa kapwa. Mas masaya po yun may tinutulungan ka. Di po ba? Kesa sa may kaaway ka. Yun lang po yun. Kasi pag ikaw tumutulong sa kapwa mo, alam mo po ba, kahit ikaw hindi ka magyabang-yabang or makipag-away sa kapwa mo, tulungan mo lang po siya, basta't ang tinutulungan mo lang po yung totoong tao. Yun lang po ang masasabi ko. Wag po tayong maramot kasi lalo na po sa panahon na po ngayon na ang daming mga disaster, baka po hindi natin alam katatapusan na pala ng ating mundo, hindi ala tayong naibigay na tulong sa ating kapwa. Huwag tayong magdamot, magmahalan po tayo. Ganun lang po. Magmahalan tayo, huwag tayong magdamot, huwag tayong manloko, huwag tayong magsinungaling sa ating kapwa. Ganun lang po. Magbigay tayo kung ano nangangailangan. Yun lang po ang dapat nating tandaan palagi. No? Mag-music po muna tayo. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Till the end of time, long as stars are in the blue, long as there's a spring, a bird to sing, I'll go on loving you. Till the end of time, long as roses bloom in May, my love for you will grow deeper with every passing day, till the wells run dry and each mountain disappears. I'll be there for you, to care for you through laughter and through tears. So take my heart in sweet surrender and tenderly say that I'm the one you love and live for, till the end of time. Till
and each mountain disappears, I'll be there for you to care for you through laughter and through tears. So take my heart in sweet surrender and tenderly say that I'm the one you love and live for. Till the end of Baby squirrel. Sexy. Give me your attention, baby. I gotta tell you a Ay, little something. magbabalik na naman po ang ating Love Notes and Memories with Treasure. Babasahin ko po ang inyong text sa akin na. At ang dami po niyong tanong. Ay, tungkol po ito kay Mary Jane. Teka, eto muna. Miss Treasure, salamat po sa mga damit. Ay, tsaka sapatos. Nakakain na po kami, busog na po kami. Okay. Sige. Oo. Nanonood po kami. Oo, sige. Okay. Oo, sige, okay. Mag-ingat kayo sa pag-uwi nyo, ha? Okay. Miss Treasure, ano po masasabi mo sa pamilya ni Mary Jane Veloso sa DOJ matapos silang bisitahin ng mga kaduda-dudang lalaki sa Nueva Ecija? Ay nako, alam mo po yan yung pamilya niya, yung nanay niya. Ang masasabi ko po, ang kapal ng mukha. Walang utang na loob. Kung di kay Pinoy, namatay na anak niya. Diyos ko, pangit po kasi yung ganon, yung tak-tak siya ng tak-tak, napakatak-tak na babae na hindi naman iniisip yung kanyang tinataktakan. Diyos ko, nakakahiya yung ginawa niya. Daldal siya ng daldal, tapos kinain din niya yung salita niya. Napala niya. Akala naman niya, buong buhay, papansinin siya ng mga tao. Ay, Diyos ko, walang mangyayari sa iyo kasi masyado kang tumaas, masyado kang yumabang. Bakit ganun lang? Mayabang ka na? Diyos ko, Jesus Maria Joseph, kung palang ikay nagkaroon lang ng 500,000, yayabang ka na? Ganon, babagsak ka ng flat na flat. Nakakainis yung ganyang klaseng tao, ang yabang. Eto pa, galing kay Lita. Akala ko ba maraming utang ang gobyerno sa inyo? Bakit ka ngayon humihingi ng tulong? Ang yabang mo, maikli pala ang PC mo. Oo nga naman, tama ka Lita doon. Sipin mo, magsasabi siya na bakit, walang utang na loob, walang naitulong sa kanya ang gobyerno, pagkatapos ngayon, humihingi siya ng tulong sa gobyerno. Ang yabang mo, wala ka palang pere. Tapos magyayabang ka ng kung ano-ano yung sasabihin mo. Tinutulungan ka, ayaw mong kung ano-ano yung pinagdadadakdak mo. Sa bagay, yung itsura mo palang mukhang ang pangit na ng bukas mo ng mukha mo. Yung ganyang klaseng itsura ng mukha. Wow, ayoko na lang magkwento. Ha. Nganga ka. Miss Treasure, masasabi namin sa Veloso, mapunta kayo migrants, magpunta kayo migrants. Paging migrante, hindi lahat ng bagay tama kayo at palagi nyo sinisisi presidente. Sa kanya din pala kayo hihingi ng tulong. Tama. Konting You should have bought me flowers and held my
Hello. Konting salita lang o konting ano man yan ang sasabihan nyo ang presidente. Kasalanan ba niya yun? Hindi niya kasalanan yun. Totoo yan. Wala ang may kasalanan yan kundi ang tao. Yung nagpakatanga ang anak mo doon sa tao na yon, no? Kasi alam mo, dapat tayo mas magpakumbaba doon sa tumutulong sa atin. Hindi yung magmamayabang pa tayo o magmamataas na hindi tayo tinutulungan. Diyos ko naman, napakaraming tao dito sa Pilipinas, iisa lang ang presidente. Dapat tulungan tayo, wag nyo siyang sisihin. Hindi ganon. Hindi ko sinasabi na lahat tama siya. Pero meron din namang mali at tama. Natural. Hindi naman tayo perpekto eh. Hindi naman siya si Jesus Christ, no? Kaya bigyan natin ng palaging kuha ng ating presidente. Hindi konting pagkakamali lang sinisisi natin. Nagkanda kalbo-kalbo na nga yung tao eh. Nawala na nga ng buhok eh. Saka problema ng Pilipinas eh. Pagkatapos, sisisihin mo pa na hindi naman siya ang may kasalanan. Ako, pag may kasalanan, hindi ako kumikibo doon. Minsan, hindi naman lahat talaga tama siya. Pero, wag na lang tayong kumibo sa ganyan, no? Wag nating sabihin na wala siyang tinulong. Ano yung tinulong niya? Kaya pa nga siya nagpunta roon at inayos niya? Hindi pala niya natulungan ng anak mo? Sumulat pa siya? Ano yung utang na loob mo yun? Hindi si presidente ang may utang na loob sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Kakahiya ka. Sa totoo lang. Galing yan kay Gina. Kawawa kayo. Bumaligtad ang mundo. Dati puno simpatsya at koleksyon ngayon, pero puro kasinungalingan. Oo nga, galing po yan kay Cora. Kasi nga po, noon kasi naaawa talaga yung tao sa anak niya. Kahit na drugs yan, hindi rin naman natin kasi maintindihan kung ano talaga, hindi pa natin napapatunayan kung meron ngang alam yung anak mo o wala. Kaya nga tayo humihingi ng tulong eh. Kaya iyon nga ang sinasabi natin. Simpatya ang ating kailangan. Tulong. Magmamakaawa. Kaya kung ano-ano sinasabi nyo na hindi kayo tinutulungan ng gobyerno. Okay lang. Sana kung namatay yung anak mo. Buti nga hindi namatay eh. Ay nako. Eto pa ang sabi nila, ay nako, Miss Treasure, sana namatay na lang. Kasi drugs yan. Maniwala akong hindi niya alam yan. Ayan pa, ayan ang kuha ng, maniwala daw silang, hindi, ako din, question mark yun, 50-50. Di ko alam kung ano. Kaya yung iba, wala, hindi naniniwala rin naman sa inyo yung iba. Kalaban nyo, naniniwala ng 100%? Hindi. Lalo yung itsura mo na yan, yung ginawa mo na yan, akala mo matutuwa sa'yo ang tao? Ay nako, walang matutuwa ng ganyan. Yung ugali mo, halatang huwag kang magpahalata na ikaw walang kuwan. Ayoko na lang sabihin, no? Pakilala mo sa tao na may alam ka at ikaw kahit papaano, may respeto ka at tinuro sa iyo ng magulang mo yung respeto sa kapwa. Presidente natin, hindi mo respeto. Tinulungan na nga kayo, hindi pa nyo pagpasalamatan. Kung ayaw ko, ako naman si Pinoy, kung ayaw mo ako salamatan, pakialam ko. Wow, okay, tatawanan lang kita. Lalo ako, may pera ako, gaganyanin mo ko. Wow, tatawanan kita. Diyan ako makuwan. Hahalak-hak pa ako sa'yo. Ang mga taong may pera, hindi mo po pwedeng ganyan na. Pag tinutulungan ka, at iibahin mo pa yung gusto niya sa pagtatawanan ka lang niyan. Kasi hihingi ka ng tulong sa kanya, may pera siya,
hihingi ka ng tulong sa ikaw, wala. Paano? Paano kang mag-move on kung hindi ka tutulungan? Tapos ang iyong kakalabanin yung may pera. Diyos ko. Yun ang kabaligtaran. Hindi mo yan ang hindi mo matatakot pag ang tao may pera. Lalakad ang pera niyan. Kaya hindi mo po pwedeng takutin. Iikot at iikot ang pera niyan. Tandaan mo yan. Mahirap lang yan. Magkano ba naibigay lang sa iyo at parang yumabang ka na daw? Yan ang sabi ng texter natin. Nakalipong ka na ba ng 500,000? 500,000 lang, lumabang ka na? Ha? Noong ka lang ba nakakita? Noong ka lang ba nakakuha at nakakita? Nakahipo ng 500,000 kung 500,000 nakuha mo? At ngayong at sumikat ka lang? Gano'n na? Pero sikat ka saan? Sa pagka... Ayoko na lang pong sabihin. Nakakahiya. Ay, nako. Sige na. Okay. Okay, Cora. Sinipon ako sa'yo. Kasi po ako, lahat ng mga text nyo, is babasahin ko. Wala akong itatago. Siyempre, natural. Baka sabihin nyo, meron akong kinakampihan or what. Wala akong kakampihan. Sasabihin ko't sasabihin. At ako, sasabihin ko rin naman yung aking nasa sa loob. Bakit ako matatakot kung ako naman tama? Wala akong kinakatakutan. Galing ito kay Meldrid. Ano yun? Yung pangalan niya, Meldrid. Wala nang interesado sa inyo. Humingi ka ng tulong sa migrante mo. Baka pag tinulungan ka ng gobyerno, maningil ka na naman. Ako sa mga text nyo, lalo akong inuubo sa mga text nyo. Yun nga, wala na raw silang interesado, kaya doon na lang kayo umingi ng tulong sa migrante nyo, no? Ayan, maglakad-lakad kayo sa karsada, maglabas-labas kayo, halatang halata. Diyos ko, ano ba yan? Magkano ba binigay sa inyong pera? Ayun, tinatanong kung magkano nakuha nyo at sino nagbigay sa inyo at sino nagutos sa inyo. Ganun lang yun Merong nagsuporta sa inyo, merong nagtulong sa inyo. Sino? Ganon, sino? Malaking sino. No? Kasi yung mga ganyan, tandaan mo yan, Veloso. Hindi ka po pwedeng matatakot mo yung mga tao na, naku, meron at saka may utak. Wow! Nganga ka. Tandaan mo yan, nganga ka pag ikaw makikilaban sa ganyan na ganyang mga ganyang klaseng tao. Alang kakampi sa'yo. Sa totoo lang. Ikaw hihingi, tutulungan. Yung tao na meron, ikaw bibigyan. Kakalabanin mo pa, wow! Kapal naman ang mukha mo. Ganun lang yon. Kaya natatawa yung mga texter ko. Alam mo Ma'am Treasure, ang kapal-kapal ng mukha niya. At saka isa pa, siya nala tinutulungan, matapang pa. Mukha naman siyang uubuhin po ako talaga sa inyo. Talaga po uubuhin. Kaya inuubo lalo sa inyo Sus Mara Joseph talaga. Eto, galing ito kay Jimmy. Yan ang sinasabi ko na salita ka ng tapos, humingi ka ng tulong sa migrante mo o kaya kay Binay. Yun nga naman, tama yun. Huwag kang magsasalita ng tapos.
No? Mahirap kasing magsalita ng tapos hindi ba? Salita ka ng salita ng tapos, pagkatapos, ano ngayon, ikaw? Nakanganga ka ngayon at humihingi ka ngayon ng tulong. Wala ka naman palang pera, napakayabang. Hihingi ka. Kay Binay ka raw, ayan, humingi ka doon ng tulong kay Binay sa migrante mo. Magkuwang kayo doon. Magpunta uli kayo sa kalsada. Magkuha kayo ng baka may magbigay pa sa iyo. May maawa uli sa inyo. Sino raw ba ang nagbibigay sa inyo ng pera? Sino ba ang kuwan sa iyo? Pero alam mo, kahit hindi mo sabihin, alam ng tao kung sino yung nagsusuporta sa inyo. Ha, ha, ha. Nakakatawa ka? Kahit ako natatawa, pati dito sa mga text ng mga tao, natatawa ako. Talaga naman, ang mga tao inis na inis sa'yo. Yung ginawa mo, akala mo natutuwa sa inyo. Alam nyo, ang presidente, kahit yan may ginagawang masama, hindi naman siya yung gumagawa. Kaya nga, mayroon palang nabaril. Siya may kasalanan. Jesus Mario, si lahat pala ng tao, may nadapa. Si presidente may kasalanan. Ganon. Hindi lahat ng nangyayari kay presidente nyo gagampanan. Hindi niya yung kasalanan. Yun lang yon. Kaya natatawa kami sa iyo, pero pag ganito namang halatang halata na may nagbibigay sa inyo. Wow. Ay nako. Ang kakalabanin nyo, yung wala, yung pareho nyo. Ang kinakalaban mo, yung meron papaano? Wala. Bababa ka. Ay, hilahod ka sa lupa. Pag ganun ang gagawin mo. Pag pinabayaan ka, swerte mo pa nga, ang bait pa ni Pinoy. Ay, kung ako yan, nako, ewan. Madali akong mainis sa ganyang klaseng tao na tinutulungan mo na, mayabang pa. Ay, kung gusto mo, diyan ka na lang sa lurak. Yan pala gusto mo, diyan ka na lang, di ba? Mabait pa yung tao. Nako, kung ano-ano pa sasabihin nyo, may mga kalbo-kalbo pa kayong nalalaman. Alam nyo, ang tao, kahit kalbo, kung matino naman ang ginagawa sa Pilipinas at hindi magnanakaw, wala yan. May susuporta dyan. Yan lang ang masasabi ko. Kahit ako, kahit anong nangyari, yan naman talagang mangyayari. Tiyak-tiyak kahit sino presidente, mangyayari yan. No? Yung palang sunog sa Valenzuela, si Pinoy may diferensya. Alam mo po, ang masasabi ko sa'yo, yung sunog sa Valenzuela, ang may diferensya, yung mismong yung nagkuha na ng permit, yung pumirma. Hindi yung mayor. Mayor lang yun Tingnan ninyo, ang kinukuha na nyo, yung mayor. Hindi yung mayor. Ang kumuha niya, hindi yung mayor. Hindi yung may-ari. Ang may kasalanan niyan, yung pumirma. Baka yung mayor. Kaya yung yung engineer, di ba? Ganun lang yon, di ba? Para rin ito. Veloso na yan, no? At sige, at pag music po muna tayo at ako'y muna. Re-rest muna. Dearest one, I'm sorry. We fell in